ano po mga legal remedies? Kayo ba'y kasama sa legal team po na pupunta rin po sa The Hague para makasama po si former President Rodrigo Duterte? Okay po, ang tanging tanong, no? Unang-una po, kasama po ako sa legal team ng ating dating Pangulong Presidente Duterte. Ayan, oo, kasama ko yan si Atty. Fredlin, si Atty. Delgra, si Atty. Dulay, at meron pang iba. Para papag-usapan namin kung paano namin matulungan ang ating dating Pangulong Duterte. Dahil mukhang sinortcut lahat, shortcut lahat ang ginawa para lang makuha siya. Ayun po, mamaya mag-uusap po kami. Okay. So, kailan ho pa kayo aalis? Are you planning to leave soon or are you going to do the groundwork first here before you leave? Dignan po na namin kung saan na ba si Pangulong Duterte po kasi as of this morning, we are not very sure kung nasaan siya dahil ang latest information natin ay dumaan sila ng Dubai. Sabi niya for refueling. And then from there siguro hindi na natin alam kung saan na rin, kung sa The Hague pa o sa ibang lugar sa Netherlands. So we'll have to find out first and then come up with our own plans on how to help our former president. Okay. Secretary, ano po ang legal opinion niyo dito dahil en route pa lamang yung eroplano na inulan ang dating Pangulo papunta nga po ng Netherlands at naghain nga po ng petition for certiorari and prohibition ang kampo po ninyo, no? Sa Korte Suprema para maglabas nga po ng TRO. Kini-question yung pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court. At na-raffle na po kagabi, no? Kung saan salat sa isang dindingin ang naturang petisyon. Even when po makapaglabas ng TRO ang Korte Suprema, favorable sa iyo. Ano po ang magiging epekto nito? Number one, sabi kasi depende daw sa piloto. Ano yun? Umaasa na U-turn yung eroplano? Kung sakali mang nakarating na doon, sa visa po ng PRO na yan, mapapauwi po ba ang Pangulo? Ganong nasa ang... Sige, go ahead po. Ali and Patty, alam mo, we have information na hindi granted yung PRO. Oo, kasi alam namin na 4 lang bumoto sa Napaborable. ng temporary, gawa ng temporary restraining order. So, yun ang kalagayan ng ating Pangulo. Despite the fact na I really question yung ating pagsunod sa utos ng ICC. Unang-una, mismo ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. And I admire him for that. Sinabi niya, to allow ICC to acquire jurisdiction in our country is a great infringement on our national sovereignty. Maliwanag po yan na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. And I admire him for it. And we went further to say na to allow ICC to prosecute our people, including, of course, former President Duterte, is to, parang sinasabi natin sa kanila, our justice system in the country is not working. Bakit kailangan pa ICC ang mag-prosecute sa ating mga kababayan? Meron naman tayong sariling justice. Meron tayong Department of Justice. Pinamumunuan ni Secretary Remulla. May Supreme Court tayo. Pinamumunuan ni Chief Justice Yesmundo. Meron tayong Court of Appeals. Meron tayong Prosecutor General. We have a justice system. So bakit nga po hanggang ngayon hindi pa rin nasasamp... Kasi nga po, unable or unwilling, di ba? Yung complementarity po, na unable or unwilling. Bakit hanggang... So ang tanong ko, bakit po hanggang ngayon wala pang kasong pinakaharap at hindi pa linilitis ang dating Pangulo? Well,
that is the responsibility of our justice system. Walang pakialam ang ICC. Anong pakialam nila? Mga Dutch yan eh. Alam nilang kainin, Dutch boy pente. Pero, Bakit ba nakikilam sa atin? pero Secretary, ang pinapahayag naman po ni PBBM, hindi naman nga sila nag-cooperate with ICC. They've never handed any documents. They were not allowed entry here. Kumbaga, they had to do their investigation on their own. What he is saying is that they're cooperating with Interpol. Because, yun na nga, no, maraming beses na rin po tayo tumakbo sa Interpol, miyembro po tayo ng Interpol, at yun po, dun po tayo nakipagtulungan. So, hindi po ICC. Ano po ang komento niyo tungkol doon? With due respect to our President, totoo na ang tinulungan nila ang Interpol. Pero ano ang tinulong nila? Enforcement of an ICC order. No, but regardless nga daw, kasi regardless Oh, kung diba? kanino manggaling yun, Oo. kailangan obligado po tayo na makipagtulungan sa Interpol. Kung lumapit sa akin ng Interpol, ano bang gusto nyo? Ay, ikuha natin, i-implement natin itong warrant of arrest ng ICC. Ay, hindi pwede. So, at the end of the walang day, jurisdiction discretion ng pa rin ICC. ng Pangulo. Anyway, Yes. Secretary, itong